Paano ba itong panghihikayat o persuasive text? Paano mo ito gagamitin? Magandang araw! Welcome! Narito tayo ngayon sa ating episode para sa Filipino 8. Sa ating pang-araw-araw na buhay, napapansin ba ninyong halos saan man tayo tumingin, may mga patalastas? Sa TV, sa radyo, social media, you name it. Kahit sa billboard, mga cellphones, ganyan, may mga mensahe humihikayat sa atin na bili ka ng ganyang produkto o gamitin mo yung serbisyo o kaya maniwala sa idea. Pero teka lang, bakit kaya napakadaling makatawag pansin ng isang patalastas? Patalastas ha? Patalastas mga kabataan. Hindi po siya quote and quote palatastas. Patalastas. Bukod dyan, ano ang ginagawa nito para tayo ay mahikayat? Papasok po tayo sa tinatawag na tekstong persuasive. Ito ay isang uri ng teksto na ang pangunahing layunin ay manghikayat o mangumbinsi ng mambabasa o tagapakinig na sumang-ayon sa isang pananaw, bumili ng isang produkto o gumawa ng isang partikular na kilos. Hindi lamang ito basta nagbibigay lang ng impormasyon, gumagamit din ito ng mga dahilan, mga ebidensya at mga salitang nakakaakit para makuha ang tiwala ng mga tao. Halimbawa na lamang, pag nakakita tayo ng isang patalastas na nagsasabing, subukan na ngayon, ito ang inuming nagbibigay ng lakas sa buong pamilya. Alam ko yata yung mga commercial na yan, no? Hindi lamang nito pinapakilala ang mga produkto. Sinisikap din nitong kumbinsihin tayo na ito ang pinakamainam na piliin. Kaya mahalaga maging mapanuri at huwag agad maniwala sa lahat ng ating napapanood o nababasa. Ayon nga sa Greek philosopher na si Aristotle, may tatlong paraan ng panghikayat na ginagamit sa tekstong persuasive. Una, ethos, nakabatay sa kredibilidad o magandang reputasyon ng nagsasalita o nag-aanunsyo. Ang ikalawa, logos, gumagamit ng lohikal na paliwanag, datos at ebidensya. Ikatlo, pathos, tumutukoy sa paggamit ng damdamin o emosyon para mahikayat ang mga tao. So tandaan to ha, ethos, logos, pathos. Ethos, kredibilidad. Logos, logical na explanation. Pathos, damdamin. Bukod sa nabanggit, gumagamit din ang mga patalastas ng iba't ibang mga propaganda devices. Ano yung mga yun? Halimbawa, may testimonial kung saan isang sikat na artista o personalidad ang nag-endorso ng produkto. May bandwagon na tila nagsasabing, lahat ay gumagamit ito, dapat ikaw rin. Ganyan. Meron din tinatawag na glittering generalities na kung saan gumagamit ito ng magagandang salitang nakakaakit kahit kulang ang detalye. At merong card stacking na pinapakita lamang ang magagandang katangian ng produkto habang hindi binabanggit ang mga limitasyon nito. Tandaan yung tatlo ha, ay yung iba pa doon bukod sa tatlong nabanggit. Testimonial, bandwagon, glittering generalities, card stacking. Pero hindi lamang nilalaman ang mahalaga sa isang tekstong persuasive. Mahalaga din yung tinatawag ng mga mechanics, no? Dapat malinaw ang estilo, angkop ang diksyon o pagpili ng mga salita at maayos ang paggamit ng mga kohesyong grammatical at transitional na salita upang maging magkakaugnay ang mga ideya. Pag malinaw ang pagkakasulat, mas maunawaan at mas epektibong nakahihikayat ang mensahe. Sa panahon natin ngayon, napakahalaga talaga ng media literacy. Hindi lahat ng nakikita natin sa internet, sa telebisyon, sa radyo, social media, dapat agad paniwalaan. Ikaw kabataan, bilang isang responsableng mamamayan, kailangan natin suriin kung ang isang mensahe ba ay may sapat na ebidensya, makatotohanan, at hindi lamang gumagamit ng emosyon para tayo ay mahikayat. In short, huwag po tayong magpauto agad. Okay? Tandaan natin na ang tekstong persuasive ay isang makapangyarihang kasangkapan sa komunikasyon. Maaari itong gamitin sa mabuting paraan para magbigay ng mahalagang paalala, magpalaganap ng mostong impormasyon, at makahikayat ng mabuting gawain. Subalit, nakakalungkot din na maaari rin itong gamitin para bilugin at manipulahin
ang isip ng mga tao kung hindi tayo magiging mapanuri. Kaya ikaw bilang kabataang Pilipino, huwag lamang tayong maging mahusay na mambabasa lang. Maging mapanuri rin tayo sa bawat mensaheng ating nababasa, napapanood o napapakinggan upang lagi nating piliin ang katotohanan kaysa sa mas madaling paniwalaang panghihikayat. Maraming salamat po sa mga manonood at nawa maging mapanuri po ang bawat kabataang Pilipino. Kita-kits sa susunod na episode at patuloy po na mag-aral mabuti.